narito po tayo, nagkakatipon ngayon para po tayo ay sama-samang magdarasal dahil tayo po ay naniniwala na makapangyarihan ang pagdarasal dahil kinakailangan ni Pangulong Duterte ang maraming dasal ngayon. Siya po tayo po nakita po natin na matapos maglingkod ng 6 na taon ang ating mahal na Pangulong Duterte, ngayon po siya ay inuusig dahil lamang sa kanyang mga ginawa na para sa bayan. Mga kapwa namin Pilipino, hindi po makatarungan, hindi po namin sinasabi na walang karapatan yung mga nagsampa ng reklamo kay Pangulong Duterte. Pero bilang Pilipino na ang nagre-reklamo ay kapwa Pilipino na ang naganap daw na paglabag di umano ni Pangulong Duterte ay naganap sa Pilipinas, nararapat lamang na dito rin dapat si Pangulong Duterte hindi dinadala sa isang bansa na wala namang kinalaman sa Pilipinas. Kung siya talaga ay nagkasala, kung talagang may kasalanan si Pangulong Duterte, dapat dito lamang po sa Pilipinas. Pero taliwas po ito. Taliwas po ito sa naganap ng 6 na taon. 6 na taon si Pangulong Duterte ay naglingkod ng tapat sa atin. Minasama po nila ang war on drugs, samantalang ito ay nagdulot ng katahimikan sa bawat sulok ng Pilipinas. Sa kasalukuyan po, muling nagbabalik ang mga durugista, muling nagbabalik ang takot ng mga tao mula po rito sa mga droga. Sa panahon lang po ni Pangulong Duterte, nagkaroon tayo ng katahimikan. Sa panahon lang ni Pangulong Duterte, nagkaroon ng papayapa ang ating lipunan. Si Pangulong Duterte po, ang malaking kasalanan lang ni Pangulong Duterte, hindi siya nagnakaw. Hindi po ba? Duterte! 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 Dahil hindi siya magnanakaw, wala siyang may pamutmot sa mga buhaya. Kaya pagkaalis pa lang ni Pangulong Duterte, unang araw pa lang, nawalan na rin siya ng mga kakampi. Bakit? Ang mga dati niyang kakampi na mga mukhang pera, wala nang maaasahan sa kanya. Iniwan siya dahil hindi siya nagnakaw, kaya wala siyang may pamutmot diyan sa mga buhaya. Yan po ang pinakamalaking kasalanan ni Pangulong Duterte. Naging tapat siya sa paglilingkod sa atin. Maraming nagalit kay Pangulong Duterte dahil tapat siyang naglingkod. Maraming nagalit kay Pangulong Duterte dahil maraming magnanakaw sa gobyerno, hindi nakapagnakaw sa loob ng 6 na taon. Maraming nagalit kay Pangulong Duterte dahil nilabanan niya yung mga sindikato. Marami nagalit kay Pangulong Duterte dahil nilabanan niya yung mga oligarko. Nilabanan niya yung mga drug lords. Nilabanan niya yung mga magnanakaw sa gobyerno. At bilang ganti sa magandang ginawa ni Pangulong Duterte, inuusig siya ngayon, hindi po natin. Inuusig siya hindi dito sa Pilipinas. Inuusig siya doon sa ibang bansa. Hindi po ba makatarungan na kung meron silang problema kay Pangulong Duterte, dapat dito sa Pilipinas, ibalik sa Pilipinas si Pangulong Duterte. Ibalik sa Pilipinas ang tunay na Pangulo. Ang Pangulong naglingkod ng tapat. Ang Pangulo na walang ninakaw. Kasalanan mo yan, Tatay Digong, dahil hindi ka magnanakaw. Hindi mo napalabon yung mga buhaya sa gobyerno.
Kaya ikaw ngayon ay kanilang pilit na pinakulong sa ibang bayan. Yan po ang problema ng Pilipinas. Nagkaroon tayo ng matinong leader, pero ayaw ng mga magnanakaw. Nagkaroon tayo ng matinong leader, pero ayaw ng mga sindikato. Nagkaroon tayo ng mga matinong leader, pero ayaw ng mga kahaman sa gobyerno. Kaya balik po tayo ngayon. Punong-puno ng nakawan, napakaraming issue ng ating bayan. Mabuhay ka, Tatay Digong. Ang sakripisyo mo na yan ay hindi namin makakalimutan. Naroon po ako sa Hong Kong nang sinabi ni Tatay Digong, may premonition na si Tatay Digong. Ang sabi niya, pag bumalik ako sa Pilipinas, huhulihin ako. Mag-contribution lang kayo para gumawa tayo para ikawa natin siya na rebulto. Akala namin biro lang po. Yung pala totoo na pagbalik niya, ikukulong siya. Ipagtatayo natin na rebulto, papalitan natin si Andres Bonifacio. Wag. Itatabi natin. Itatabi natin kay Andres Bonifacio para dalawa na po silang magtatanggol ng Pilipinas. Mga kababayan, alam namin na ngayon nagaganap sa iba't ibang parte ng Mindanao. Yun pong mga rallying malalaki. Kung saan pa po yung national capital dito po sa Maynila. Maaaring magsimula tayo ng konti. Pero alam ko po, parami tayo ng parami dahil maraming nagmamahal sa ating mahal na Pangulo Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ang susunod na tagapagsalita ay walang iba kung hindi ang magiting na taga Port Bonifacio, ang vlogger na si Barak TV. Palakpakan natin si Barak. At ako nga po pala ang lingkod. Huwag niyo kalimutan, Badong Aratelis po. Maraming salamat. Sa ating lahat, mga kababayan. Magandang gabi rin, bro. Hindi naman po magandang gabi po, lingid sa inyo kung ano nangyari kay Pangulong Duterte. Kung ito po ay nagawa nila sa pinakasikat, sa pinakamamahal na naging Pangulo ng Pilipinas na lumaban sa droga, ito rin po ay magagawa sa atin, sa mga simpleng mamamayang Pilipino na katulad natin. Nandito po kami ngayong gabi, mga kababayan, para manawagan na pauwiin dito sa ating bansa ang ating pinakamamahal na Pangulo. Kung talaga pong siya ay nagkasala sa war on drugs, ako po ay naniniwala na dapat dito po siya sa bansa natin litisin. Mga kababayan, nakikita nyo na po sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, ng mundo, ang mga tao patuloy nilang sinisigaw ang pangalang Duterte. Mga kababayan, ano pa po ang hinihintay natin? Kaming mga vloggers, nandito kami. Prayer vigil po. Humihiling po kami, ulitin ko, para pauwi po ang ating Pangulong Duterte. Naalala ko po nung panahon po ni Pangulong Duterte ay talagang ligtas po, mga kababayan ko, na nakakauwi sa inyong mga pamamahay ang inyong mga anak. Nabawasan na ang droga, hindi man naubos, pero nabawasan po, mga kababayan. Kayo ang makakapagpatunay niyan dahil kayo ay mga magulang din na katulad ko. Hindi kayo nangangamba na umuwi ang mga anak nyo ng bahay kung ano mangyayari sa kanila. Hinahanap ko rin bilang mga magulang, parang wala na tayong curfew pagka alas 10 ng gabi. Totoo yan. Kaya yung mga kabataan natin nagkalat na lang sa lansangan. Muli, ako po ay nagtataka kung bakit hinayaan po ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte
na ibigay po sa ICC. Sana naman po ay napag-isipan niya pong mabuti, mga kababayan. Isinuko na ba ni Mr. President ang soberenya ng ating bansa? Tayo po ay nagtatanong dahil tayo po ay sinasabihan ng mga kababayan natin na itong mga Duterte vlogger na ito, mga pro-China ito. Diba? Hindi po kami pro-China, mga kababayan. Kami rin po ay katulad yung mga Pilipino na nagmamahal sa bansa natin. Mga Pilipino na gusto makita na umangat ang bansa natin. Marami na po mga investor lumalabas po sa bansa natin. Marami pong mga problema ang bansa natin. Katulad na lamang nga ng pinababalik na pondo ng PhilHealth na yan. Ito pong magiging yung issue ng BICAM. Napapagtakpan po ang tunay na problema ng bansa natin. Kaya huwag niyo po yung kakalimutan. Importante din po yan habang tayo po ay nangungulila, umaasa na maibalik po sa bansa natin ang ating pong pinakamamahal na Tatay Digong. Muli mga kababayan, humihiling po kami. Humihiling po kami ng panalangin sa lahat po ng mga kababayan natin sa buong mundo. At sana po ay tingin po tayo na maibalik po ang ating pinakamamahal na Tatay Digong.